As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! The song of ages to the Lamb, and all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Sing that again, 1,000 generations. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. It's your name, it's your name, it's the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. Amen. Yes, if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen. And the
positions, your name stands above them all. In the name of Jesus, we sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Once again, your name is your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, our creation's God. Holy, and you are lifted high. Holy, holy forever. And we will sing. Hear your people sing, God. Hear your people sing. Oh, 'cause you are the King of Kings. You are holy. You are holy. You will always be holy, Lord. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. So, welcome sa presence ni Lord. So, mayroong dalawang klase ng worship. Number one, worship is personal worship. And the second worship is the corporate worship. Yung ginagawa natin ngayon, corporate worship yan. So, God inhabits the praises of His people. Gustong-gusto ng Panginoon yung worship mo ngayon. Because we are born, we are created to worship God. So that is our purpose of existence. You are for God's greater glory. No, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kaluwalhatian ka ng Diyos. Yan. Hindi aksidenteng naligo yan. Hindi aksidenteng nagpabango yan. Nagbihis yan. No, hindi lang para pumorma. Ikaw po ay representante ng Diyos. So, yan po yung maganda na maging kaisipan natin palagi. And always remember that in God's presence, if there is a spirit, there is freedom. So when you are free, the only limitations that we need to consider is the will of God. When you are free, the only limitations sa buhay po natin, yung kalooban lang ng Diyos. Huwag mong pabayaan dahilan sa kalayaan mo, makulong ka. May nagiget po ba ako, mga kasama? Now, sino po dito yung alam mo na ikaw ay nilalang ng Diyos para maging malaya? Ikaw ay nilalang ng Diyos, iniligtas ng Diyos para hindi lang maging malaya, ikaw din ay sumagana. So, kaya lang, ang buhay po natin, mga kapatid, ay produkto ng maraming impluensya. So, every individual and every single person, we are a product of influence.
Bakit tayo nakatayo ngayon? Ba't ka nakaupo ngayon? Bakit ganyan ka mag-isip? Bakit ganyan ang nararamdaman mo? Bakit ganyan ang kalooban mo? Bakit ganyan ka magdesisyon? You are a product of influence. No, kaya lang gusto kong sabihin sa inyo, hindi lahat ng influensya ay maganda. May nasusundan po kayo mga kapatid. Meron po bang impluensyang pangit? Meron din po bang impluensyang maganda? No, kaya pag ang impluensya mo maganda, hindi naman pwedeng gumalaw ka ng pangit. At kapag ka pangit ang impluensya mo, hindi naman pwedeng gumalaw ka ng maganda. So kung ang impluensya mo ay pangit, tapos gagawa ka ng maganda, ipokrito ka. Hindi totoo. Ang tawag diyan, synthetic. Anong ibig sabihin ng synthetic? Ang synthetic, ibig sabihin niyan, man-made. Ang ibig sabihin ng synthetic, man-made. Ano pang ibig sabihin ng synthetic? Man-made. Sabihin mo sa katabi mo, fabricated. So, hindi tayo authentic. No, ang maganda, authentic tayo. Sabihin mo sa katabi mo, original. Woohoo! Original. Sino dito yung alam mo, original ka? Authentic ka. The more na ikaw ay tumatagal, nag-i-increase ang value mo. Sabihin mo sa katabi mo, collector's item. So ito yung gusto kong maging pananaw natin, ito yung direksyon natin, ito yung pupuntahan natin. Kasi hindi ho lahat ng maganda ay pananaw ng tao. Meron pong tao ang pananaw niya pangit. So pag ang pananaw niya pangit, dinadaanan niya pangit, ang dulo niyan, nauunawaan nyo, mga kasama? Sino dito yung aamin ka na na-impluensyahan ka ng pangit? Yan. Sabi nung iba, ayaw tumaas. Kasi katabi yung kanyang impluensya. Pero buti na lang nandito ka ngayon, isinama ka ng taong nagmamalasakit sa'yo. This is good influence. And this is God's influence. So, kaya maganda talaga na maintindihan nating mabuti na dalawang klase lang ng impluensya. Impluensya ng kadiliman, yan po ay kasamaan, at ang impluensya ng kaliwanagan. So, ngayon pong umagang ito, ang pag-uusapan po natin, it is all about the influence of light. The influence of light. Pakisabi sa katabi, the influence of light. So, Jesus said in His Word, John chapter 8, verse 12. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. And whoever walks in the light, sabi niya, whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So if you are with Jesus, you are the light. And there is no influence of darkness in your life. Totoo ba na lahat ng maitim itinatago? Hello? Lahat ng maitim kinakahiya. Bigyan ko kayo ng sample. Siko. Di ba pag naliligo ka, kinukuskus mo yan kasi hindi maganda ang sikong may itim. Pangalawa, tuhod. Pangatlo, batok. Alam nyo, marami tayong itinagong madilim sa buhay natin, maitim sa buhay natin. Sanay tayo sa dilim. Sino dito yung naandito ka na matagal kang namuhay sa kadiliman? Taas ang kamay. Yun, congratulations sa mga marunong umamin.
Alam mo ba, pag umamin ka, lalaya ka. So ang impluensya natin ngayon, hindi na galing sa kadiliman, hindi na maitim ang ating konsensya. Maputi na ang impluensya mo. So, kaya mahalaga ito na natututunan natin, mga kapatid, no? Kasi maraming mga tao nasa simbahan, pero ang impluensya, kadiliman. May kausap po ba ako? So, sino dito ngayong umagang ito ang naghahangad ka na kung ano ang impluensya ng Diyos, yun po yung ating magiging direksyon at yun po ang ating magiging destinasyon. Pero bago mo yung tahakin ang direksyon papunta sa destinasyon, dapat magkakaroon ka muna ng desisyon. At ang desisyon, ikaw lang ang makapagpapasya niyan. Pero lahat ng dinesisyon na natin may impluensya sa likod. Tama po ba, mga kasama? No, sino po dito yung na-excite ka sa pinag-uusapan natin? So, ang goal po natin as a Christian, hindi yung maka-attend pag Sunday. At umupo. Ang goal po ng Panginoon, ma-develop si Kristo sa atin. Kaya ho, hindi po ito madalian, hindi rin po pang matagalan, yan po ay depende sa inyong respond. Paano po kayo magre-response? Depende sa inyo. Marami pong mga tao tumagal sa church pero hindi tumagal kay Lord. Uulitin ko ulit, hindi porke nasa church na kay Lord. Tinan mo yung katabi mo. Buti na lang, nandito tayo ngayon. At saka maganda, hindi ikaw ang topic. Sino dito yung alam mong ikaw ang topic ngayon? Ako lang? Tama po ba? Sino dito yung alam mo may nag-i-strike sa'yo? Kasi madali ang magpanggap. Madali ang hindi maging totoo. Yan ang common ngayon because the world was deceived. The world was deceived. And hindi lang ang mundo deceived, ang mundo corrupt. Ang mundo, it dooms to distractions because the world is in darkness. The influence of the world is darkness. But thank be to God, you are here today. Your influence is not darkness anymore. Your influence is light. Kaya ka nasa raining light. Walang kadilimang papatay sa liwanag na mayroon ka. Walang kadilimang dadaanan ka na hindi ka magliliwanag. Kaya kung ikaw ay nasa liwanag, hindi ka matatakot sa dilim. Hello? Maraming mga tao, hindi po sila totoo sa kanilang sarili sapagkat hindi nila daladala ang liwanag na meron sila. So our prayer in this church is to each and every one of us to accomplish God's given desire and design to our lives. So, yan po yung goal natin. Huwag po ninyong maging goal as a Christian na maka-attend. Ang goal mo magbago. Yung spiritual health condition natin maging strong. Because ang kaaway, kasama yan ng sanlibutan. Samantalang tayo, 2 oras ka lang nandito. Paglabas mo, yan, naandyan. Mabuti pag may nagbabantay sa'yo. Mabuti pag may nagpa-follow up sa'yo. Ang problema, pag hindi ka totoo, kumusta ka na bro? Okay lang. Mahal mo pa ba si Lord? Oo naman. Sumusunod ka pa ba sa Kanya? Siyempre. Gaano karami ang ganon? So tandaan nyo mga kasama, ang gusto ng Panginoon sa atin, yung direksyon na kung saan, yun yung pinagagawa ng Panginoon sa ating buhay. So, please open up your Bible in the book of Colossians. This is all about a prison epistle. Nakakulong po si San Pablo dito
At ang concern po niya, yung mga Kristiyanong nasa sanlibutan. So tandaan natin, everything here on earth is just a temporary. But we are preparing for eternity. Our life here on earth is a journey. But we are heading towards our destiny. And our destiny is eternity. So look at the verse. In verse 9, for this reason, bakit merong church? Bakit merong reigning light? For this reason, we are not a religion. We are God's children of God here on earth. So this reason, hindi lang tayo magsesettle na tayo ay child of God. Ang goal natin, maging man and woman of God ka rin. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa bebe. Dapat nagmamatured. Walang magulang na sinabi, forever na sanggol ka na lang. Wala. So dapat, kung paano natin ginugrow physically, mentally, yung ating mga anak, most especially, i-grow din natin ang ating mga sarili, spiritually speaking. So for these reasons, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. So my dear brothers and sisters in Christ, ito lang ang isang sigurado ako, may nananalangin para sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Ano mang dinadaanan mo, ano man ang sitwasyon mo, may nananalangin para sa iyo. Kaya, huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Alam mo, ang demonyo, sasabihin sa iyo, nag-iisa ka na. Walang nagmamalasakit sa iyo. No! That's not the truth. That's not the truth. There is always persons, groups, praying for you. Ang gustong-gusto ng mga kaaway, ng kaaway, ikaw ay mag-isolate. Hindi disenyo sa church ang isolation. If you are not connected, you are isolated. Kaya po may cell group. So kaya, for this reason, kaya ka dapat nakakonect sa cell, kaya ka dapat nakakonect sa church para may nananalangin para sa'yo. Hindi ho madam auring ang bawat isa sa amin. Ang bawat isa sa atin. Kung gusto mong ipanalangin ka, sabihin mo kung anong sitwasyon mo. Hello? Hindi yung bigla na lang nawawala. Sabihin mo sa katabi mo, wag parang bula, biglang nawawala. So ano daw, for this reason, we never stop praying for you. Alam niyo ba na ang bawat isa sa atin, produkto ng panalangin? Yung katabi mo ngayon, produkto ng panalangin yan. So ang panalangin hindi tumitigil. The fact na nandito ka na ngayon, mas lalong maraming nananalangin sa'yo. So sabi ng verse, we continually ask God to fill you with knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. So our goal as a church, for you to what? For you to understand the knowledge of His will through wisdom and understanding. So kaya, kung ikaw talaga ay nasa kaliwanagan, madali kang umunawa. Pero pag nasa kadiliman ka, kahit na anong tama, ayaw mo. You are blinded because you are in darkness. Why you are blinded? You are deceived. You don't know what is wrong. You don't know what is right. You cannot determine black and white. Hello? Pakisabi sa katabi, color blind. Ang itim, itim. Ang puti ay puti. Kaya ako nagputi. Gusto ko sanang hatiin to eh. Isang itim at saka isang puti, impluensya ng buhay natin. Kung hindi ka totoo. So, ang pagiging Kristiyano, hindi pagiging perpekto. Ang pagiging Kristiyano, pagiging totoo. Sa paglalakbay natin sa buhay sa araw-araw, maraming mga asar, napipikon ka.
Maraming sitwasyon at kondisyon na dadaling ka sa dilim. Pero huwag ka matakot doon. Kaya merong dilim para magliwanag ka. For you to understand. No, for you to understand. This is the ultimate reason. So verse 10 says, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. So that is our ultimate reason. So that you may live worthy of the Lord. Yung buhay po ninyo para kay Lord. Hindi para sa trabaho, hindi para sa tao, hindi para sa mundo, ang buhay mo para kay Lord. Ang buhay ko, kaya ako nabubuhay para sa Diyos. Ngayong itinalaga ko ang buhay ko para sa Diyos, tuwan-tuwa yung asawa ko. Love you. Pag talaga mahal mo ang Diyos, merong matinding makikita sa'yo. Maiiwasan mo yung kadiliman. Maiiwasan mo na inis ka na hindi lalabas ang galit. Bakit? Hindi natin portion ng galit. Hindi lalabas ang inis kasi hindi natin portion ng inis. Kaya nga merong fruit of the Holy Spirit na magpigil sa sarili. Hello? Pero it doesn't mean na magiging perfect tayo. Talagang, magagalit ka, tama? Sino dito nagagalit? Taas ang kamay. Congratulations, totoo kang tao. Pero hindi lalabas ang pangit sa'yo kahit galit ka. Why? Because you have the fruit of the Holy Spirit, which is self-control. So yun ang buhay talaga na susunod sa Panginoon. Didisiplinahin natin ang buhay natin para sa Kanya and please Him in every way. Bearing fruit in every good work. Growing in the knowledge of God. So that is our intention. Ayaw natin na tayo ay nasa stagnation mode. Yung ang tagal-tagal mo na sa church, pa-attend ka lang, pangpadagdag ka lang ng attendance. Ayaw mo magpa-monitor. Ayaw mo umattend ng cell. Basta a-attend lang ako pag Sunday. Saan mo natutunan yan? Ang church na ito ay hindi ganon. Hello? Kaya maiirita ka din. Ano ba naman ang church yan? Excuse me. I honor you, I respect you, pero hindi kami pwedeng sumunod sa nararamdaman mo. Hindi kami pwedeng sumunod sa naiisip mo. Because our ultimate reason is for you to be fruitful. And for you to understand the knowledge of God. Because the influence of the world is too much powerful na pati ang mga taga-church na apektuhan. Gaano karaming mga tao sa labas na hindi mo na makita kung Christian o hindi. Wala nang distinction. Ang nakakalungkot, Christian ka, nagmumura ka. Ito pa, Christian ka, pero gumagawa ka ng kalokohan. O parang ang sama na ng tingin nyo sa akin. So nagkakamali tayo, pero hindi yun ang lifestyle natin. Nagkakasala tayo, pero hindi na yun ang lifestyle natin. Why? Nagiging fruitful tayo, nagiging productive tayo. We change every day. We do not aim perfection. We aim for progress. Tingnan mo yung katabi mo, may pagbabago ka na ba, dear? Alam nyo, maraming binabago profile. Maraming nagbabago ng account. Alam nyo ba, almost sa social media, puro maganda pinopost. Puro kasinungalingan po naman halos. Kasi hindi lahat na maganda, totoo. Kaya pakisabi sa katabi, mag-grow sa knowledge and understanding. So that is our intention. No, kaya po meron tayong ganito para lumago kayo, para mamunga tayo. Pag nag-benefit ka dito, maniwala ka, ikaw naman ang magiging maayos. Lakaran mo
mo lang yun. Kaya lang habang may magandang nangyayari sa'yo, hindi pa tapos yun. There is more. Are you excited for more in your life? So, ito yung bagay na dapat mayroon tayong progression. So, kaya napakahalaga nito. Maraming mga tao, hindi sila makasunod doon sa gustong ipagawa ng Panginoon. Bakit? They are deceived. And they are not just deceived, they are influenced by darkness. No, kaya mahalaga talaga to. Tandaan nyo, hindi lahat mag-i-stay. Huwag niyong italaga ang inyong buhay sa tao kasi pag tumingin ka sa tao, pag tumigil ang tao, tigil ka rin. Focus yourself on Jesus because Jesus, hindi po siya patigil-tigil, hindi po siya pahinto-hinto. Ang sinabi ni Jesus, it is finished. Tandaan niyo, lahat ng pinapalakpakan, finisher. Hindi lang yung starter. Ang pinapalakpakan, hindi yung quitter, kundi yung finisher. Kasi hindi lahat na nag-start, nag-finish. Maraming nag-start, pero nag-quit. Come on, somebody. Do not follow the quitter. Stop those things in your life na ma-influensyan ka ng mga ganun. Nagiget niyo po ba mga kasama? Ang tingnan mo yung nagtutuloy-tuloy kasi may nangyayari sa buhay mo habang ikaw ay tumutuloy. At hindi porke may nangyari na tapos na, hindi pa. More to come. Journey pa lang yan. Kaya lang maraming mga tao na didisip. Pakisabi sa katabi, buti na lang nandito ka ngayon. So that you may live a life worthy for the Lord. Kaya mga kasama, huwag kayong maging people pleaser. Do not make yourself acceptable to men. Make yourself acceptable to God. Isa lang ang audience natin, si Lord. Kaya kahit na anong bagay na ginagawa mo, basta hindi nakaka-please kay Lord, sorry, you are in darkness. Sino may naiintindihan? So, verse 11 says, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Grabe, ito pala yung kailangan nating matutunan sa buhay natin. Spiritual strength. With all power. Sino excited dito na ang buhay Kristiyano mo powerful? Maraming mga Christian, powerless ang life. Pambira, 1,000 lang, hirap na hirap. Nasaan lang kapangyarihan mo para mag-produce ng 1,000? Pang-tuition lang hirap. Tapos na yan ngayon. Because you have all the power. Ang source natin hindi world, ang source natin si Lord. Kaya mga kasama, mabuhay tayo sa kaliwanagan. And sabi niya, power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan kapatid. Ano mang problema mo, may great endurance ka. Meron kang spiritual stamina. Ang buhay Kristiyano ay hindi sprint race. Ano yung sprint race? Pabilisan, hindi po yun. Ang buhay Kristiyano, marathon. Kung sinong matatag, kung sinong malakas, siyang nakakarating sa dulo. Kaya maraming hindi nakakarating sa dulo kasi hindi po sila matyaga. Sabihin mo sa katabi mo, patience. Pambihira, itlog pa lang gusto na maging manok. Barya pa lang, akala niya yun na yun. Hindi ka pang barya. Sabi mo sa katabi mo, hindi pang barya. Pangbuo ka. Sino dito may naiintindihan, mga kapatid? So, sino dito excited ka sa power ni Lord na nasa sayo? So, you have inner strength. You have the idea of God. Kapag ka po nangyayari sa atin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Verse 12.
Tingnan nyo po. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share, woohoo! To share what? In the inheritance. Sabihin mo sa katabi mo, pambihira ka. Ingatan mo ang buhay mo. You know what? You are heredero and heredera. Kasi meron kang mamanahin. Hindi galing kay nanay, hindi galing kay tatay. Pag galing kay tatay, kay nanay, utang ang mamanahin mo. Pero si Lord, meron siyang great inheritance para sa bawat isa sa atin. Sabi niya, to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. So stay in the light. Because if you are staying in darkness, you have no inheritance. Ang may mamanahin lang, yun nasa liwanag. Kaya hindi ka pwedeng umasa na may tatanggapin ka kung hindi ka seryoso kay Lord. Look at the verse. Kaya hindi ho pwedeng uupo ka every Sunday. Ang gusto ng Panginoon yung lifestyle mo. Hindi porke nakaupo ka ngayon, tatanggap ka na. Wala po dito. Dito makaka-receive kayo, pero ang desisyon pag uwi mo. Paano ka lalakad sa liwanag? Paano ka pamubuhay sa liwanag? Paano mo gagawin ang lahat ng bagay sa liwanag? Nagiget niyo po ba, mga kapatid? Hindi pwedeng ang influensya mo kadiliman kasi wala ka mamanahin. Sa kadiliman, pahihirapan ka. Pero sa liwanag, may mamanahin ka. Tandaan nyo, ang tumatanggap ng mana, yun lang mga matured, hindi mga baby. Hindi rin mga boy, yung mga matured. Sabihin mo sa katabi mo, magpaka-matured ka na. Sino dito excited ka? Tandaan nyo po, hindi porke matanda, matured. Kahit, tandaan nyo, ang matured po, ang maturity is character, not age. Pwedeng lolo ka na, pero ang isip mo bata. Hindi garantiyan nag-aasawa ka na matured ka. Hindi garantiyan nagkaanak ka, matured ka. Hindi garantiyan nag-apo ka na, matured ka. Maturity is all about character. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, mukhang masayang-masaya ka, ha? Sino dito gusto mo maging tagapagmana ka? Abay, ayusin mo na yan. Gustong-gusto ka ng padalhan ni Lord ng portion mo, ang problema lang, hindi ka matured. Sino may nagiget dito, mga kasama? And in the Lord, your portion is abundance. Your portion has no limitation. No boundaries. Magpakaanak ka lang, may matinding gagawin sa'yo si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, you are in the light and you have inheritance. Walang pinangako sa atin ng kadiliman. Ang nangako sa atin, kaliwanagan. And si Jesus, sabi niya, I am the light of the world. Verse 13, ano sabi ng verse 13? For He has rescued us from dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Grabe, mahal na mahal ka ni Lord. Inaayos lang ni Lord, ina-align ka lang ni Lord na makasunod sa Kanya. And then verse 14, sabi niya, ano sabi ng verse 14? Sabi niya, when Jesus, sabi sa verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Tandaan nyo, kung ikaw ay nasa kaliwanagan, laging may pagpapatawad si Lord. Kasi yung mga nasa liwanag, pag nagkamali, madaling umamin. Pero yung nasa kadiliman, sila na ang galit, sila pa ang matapang. Parang parehas yun, no? Sila na ang mali, sila pa ang matapang. Nasa kadiliman yan eh. So kaya, mahalaga po ito na nauunawaan ng bawat isa sa atin. The process is very important. And the ultimate goal is the purpose. So kaya siya may process kasi may purpose.
Hello? Sino may nagiget dito mga kasama? Huwag nyo pong i-skip ang process because process is preparing you for a purpose. Kaya maraming mga tao, hindi sila nabubuhay purposively because they don't want to go through the process. So wala pong shortcut sa buhay. Pakisabi sa katabi, walang shortcut sa buhay. Huwag ka rin magmamadali. No, walang shortcut sa buhay. No, ang importante sa buhay, natututo tayo. So alignment is inevitable. When we talk about alignment, no, you need to understand, you need to endure, you need to enjoy the process. Sabihin mo sa katabi mo, understand, endure, and most of all, enjoy. Enjoy the process. Kaya walang Kristiyanong simangot. Kasi patiently waiting ka, may pangit akong sitwasyon, may pangit akong condition. Yes, pero may promise si Lord. So kaya mga kasama, mahalaga po ang mga bagay na ito na mauunawaan natin. When we talk about alignment, alignment requires, number one, standard. Alignment requires measurement. And alignment requires tension. Pakisabi sa katabi, merong standard, may measurement, tsaka may tension. Maraming mga tao hindi makatagal sa tension, lumalayo. Pero ang purpose lang naman, ina-align. Nagigets niyo po ba mga kasama? So our intention is to align them. Na maging makadiyos yung kanilang lifestyle. So alignment is very important. Sabihin mo sa katabi mo, magpa-align ka na. Sino dito yung aamin ka, ang buhay natin, disalign? Pakitaas nga ng kamay yung disaligned life. Sino naman dito yung willing kang magpa-align? Oops. Sigurado kayo? May standard, may measurement, at saka may tension. Magkakabanggaan tayo, pero hindi porke nagkabanggaan tayo, ikaw na mas magaling kaysa akin. May tensyon tayo, pero hindi yan nangangahulugan, naaalis ka kung nagmamahal ka. Tension is just a standard. Tension is just a testing of our genuine relationship. Kaya nga po, lifelong relationship yan. Kahit magkagulo tayo, hindi tayo maghihiwalay. Hello? Pakisabi sa katabi, buti na lang nandito ka. Walang anumang hirap na pagdadaanan natin, walang anumang gulo. Di bali tayo maghirap, maggulo tayo, basta magkasama tayo. Bakit? Anong goal natin? Para ang buhay natin makialam kay Kristo. So alignment, ito po yung ginagawa natin sa church. So it is all about aligning us, number one, to God's principle. So this is all about the influence of the light. Aligning us to God's principle. This is not my principle. Pag naglalatag ako ng prinsipyo, hindi aking prinsipyo yan. Prinsipyo ni Lord yan. Kasi mananagot ako sa Diyos kung yan ang gagawin ko. I am a person with the audience of one. Magalit na ang mga tao sa akin, wag lang si Lord. Because this is my calling. I'm just responding. Pakisabi sa katabi, God's principle. Ano ang prinsipyo ng Diyos? Verse 10 and 12. So ano sabi ng verse 10? So that you may live a life worthy of the Lord. Prinsipyo ng Diyos yan. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Diyos na makasama ka. Kaya ang buhay mo, gusto niya, kagaya niya. Sino may naiintindihan, mga kapatid ko? So sabi niya, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Hindi some way, hindi sometimes, every way. Sino may nagiget, mga kapatid? So that is the principle. And what is the purpose of this? God's principle, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. So ang gusto ng Panginoon, maging fruitful ka.
Hello? Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, fruitful. You are fruitful. You are productive. You are the head and not the tail. So yan ang nasa Panginoon. And then verse 11, tingnan niyo verse 11, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. So principle is very important. Dapat maprinsipyo tayo. Ang prinsipyo natin, hindi prinsipyo ng tao. Ang prinsipyo natin, hindi prinsipyo ng mundo. Ang prinsipyo natin, galing sa Panginoon. Alam niyo, ang prinsipyo ng tao, ganito yan. Di baling tamad, wag lang pagod. Prinsipyo ng tao yan. May nakausap akong ganyan eh. Yung di baling umalis, wag lang magbago. Prinsipyo rin yan eh. Tama ba? Wala tayong pakialam sa prinsipyo ng iba. Pero yung prinsipyo mo, wag mong pabayaan pakialaman ng iba. Sapagkat alam natin kung ano yung prinsipyo ng Panginoon. Are you with me? So sabi mo, aligning us para sa God's principle, to God's principle. So second thing na ginagawa natin dito, the influence of light, is aligning us to God's purpose. No, it is all about aligning us to God's purpose. May purpose si Lord sa life natin, mga kapatid. Ang purpose mo, hindi lang para kumain. Ang purpose mo, hindi lang para mag-aral. Ang purpose natin, hindi lang para magtrabaho. Ang purpose natin, hindi lang para makabili ng bahay. Ang purpose natin, hindi lang para magkaasawa. Ang purpose natin, hindi lang para magkaanak. Ang purpose natin, to glorify God. Bakit? Marami ng mga tao hindi na purposive. Akala nila permanente sila sa mundo. No. Everything here on earth is just a journey. You need to live with a purpose. Kaya ka kumakain para mabuhay. Hindi ka nabubuhay para kumain. Tama? Purpose is very important. Bakit ka nagwo-work? Hindi para sa pera, para sa glory ni Lord. Kasi alam mo na si Lord ang magsusupply ng lahat ng kailangan mo. Always remember that anything that you need will be supplied by the Lord. Sabi mo sa katabi mo, pangangailangan, isusupply. Pero ito ang pinaka-importante sa lahat na dapat yung matutunan. Yung iyong desire, ibibigay. No, yung iyong desire, ibibigay. Sino dito yung masayang-masaya ka? Yung desire, ibibigay. Whatever you desire, God will give into you. Pero hindi po yan sa lahat. Psalms chapter 37 verse 4 says, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. He will give you the desires of your heart. It's just a byproduct of loving the Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahalin ng Diyos kasi yan ang kanyang purpose. No, yan po yung bagay na talagang hindi natin kayang tanggalin sa buhay natin. Verse 13 says, no, nasabi ng verse 13, ito po yung sabi niya, for He has rescued us from dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. And that is the church. Sabi ni Jesus, I will build my church. And the church is the kingdom of God here on earth. So that's why you have inheritance if you have relationship with Him. Sabi mo sa katabi mo, purpose. Sino dito ang excited ka na ang purpose mo hindi lang para magkapera? Ang purpose mo hindi lang makapamasyal. Ang purpose mo hindi lang makabili ng bahay. Ang purpose natin mag-glorify si Lord. Yes, may mga need tayo, but do not allow your needs to hinder you to come to Jesus. No, wag niyo pabayaan ang inyong purpose, ang inyong need, madidipit ang iyong purpose. Hello? May pangangailangan tayo, pero meron kang purpose. Hindi pwede yung, wala akong choice. Hindi ka pwedeng dumating sa puntong gano'n. Lagi ka may choice. In every decision that you need to make, lagi ka may choice. Hindi statement ng anak ng Diyos ang walang choice. I remember, si Daniel, siya po ay
na slave because the nation Israel was weak at that time. That's why na-conquer po sila ng kanilang kalabang bansa. At si Daniel po, dinala po doon bilang alipin. So from his country, dinala po siya sa another country, nasa abroad siya that time. And then, ang sabi ng king, gumawa ng isang malaking ribulto, tapos naglagay ng king ng decree. Sabi niya, lahat ng sasamba dito sa ribultong ito, ang lahat ng hindi sumamba sa ribultong ito, papatayin. But Daniel, he knows his purpose. His purpose is to give glory to God. Kaya, ultimong pagkain, hindi niya kinain. Yung pagkain ng hari. Bakit? Hindi niya kinocontaminate ang kanyang sarili because he knows the reason why he exists. He exists for his purpose. Not according to his situation and conditions. So, si Daniel hindi kumain ng pagkain ng hari at hindi rin siya sumamba doon sa ginawa ng hari. Because of clear purpose in his mind. Sabi ng hari, hindi siya sumamba dito at ang sinamba niya yung tunay at buhay na Diyos. Sabi ng hari, wala akong magagawa, paparusahan kita. Kasi ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. So sabi ni Daniel, so be it. Kung ililigtas ako ng Diyos, salamat. Kung hindi man, salamat pa rin. Gawin ninyo kung ano ang yung nararapat gawin. Nilagay po siya doon sa pugon na pinainit ng 7 times. Dinala siya doon at ang nagdala sa kanya, namatay. Pero si Daniel, hindi po siya namatay. Meron pang senaryo, dinala rin siya doon sa lion's den, pero hindi siya namatay. Why? Because of a powerful God that created him. Naniniwala ako na ang God ni Daniel, siya din ang God natin ngayon. Tayo kasi nilalagay natin ang mga sarili natin sa mga sitwasyong hindi kasama ang Diyos. Pag wala ka nang magawa, doon ka tatawag. Halimbawa, sa pag-relationship, pag hindi nyo kasama si Lord dyan sa relationship ninyo, maniwala kayo, pag mag-asawa na kayo, mamumroblema kayo. At pag namumroblema na kayo, maniwala kayo, damay ang anak ninyo. So kaya dapat anumang bagay na sinisimulan natin, bago ko lumagay sa isang sitwasyon at kondisyon, kasama mo si Lord. So, mahalaga po ang purpose. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ang purpose. The reason why. And then verse 13, the ultimate purpose of aligning, because we are in the light, is aligning us to God's promise. Si Lord, pag nangako, mangyayari. Ang problema lang, baka naandun ang pangako, dito ka dumadaan. Tapos hahanapin mo dito, Panginoon, nasa ang pangako mo? Sabi ni Lord, wala ako dyan. May nagiget? So you need to live a life. No, doon po sa buhay natin, sa ginagawa natin, ang buhay mo may prinsipyo. Ang prinsipyo mo, kalooban ng Diyos, susundin mo. Ang buhay mo may purpose. Ang purpose ng buhay ko, mag-glorify si Lord. So, saka pa lang merong promise. Maraming mga tao, gusto ang promise, pero ayaw ng principle. Gusto ang promise, pero ayaw ng purpose. Lahat ng bagay dito, pinagkatiwala ng Diyos sa iyo yan. You are not the owner. Yung buhay ko, hindi akin yan. Yung anak kong maganda, hindi akin yan. Alam ko may purpose si Lord sa kanya. Kaya nung baby pa siya, alam ko na itong anak kong ito, palalakihin kong sumusunod sa Diyos. Napakahirap pag wala kang purpose, lalaki ang anak mo barumbado. May impluensya ng mundo. Bakit? Yung nanay at tatay, hindi rin kasi todo kay Lord. Kaya ako nagsasalita ng ganito, for this reason, do not deceive yourself. God has a promise for your life. Pero hindi mo yan makukuha dito kung ang direksyon dito. You cannot manipulate God. Hindi pwedeng umupo ka ngayon dito, umatin ka ngayon dito, makukuha mo ng promise.
Tapos ang lakas pa magtanong, Panginoon, bakit wala nangyayari sa akin? Bakit? Sumusunod ka ba? You cannot deceive God. Alam niya yung lifestyle mo. Alam niya yung direction mo. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng ikapapahamak mo. Kaya yung mga bagay na gusto mo na hindi ready ang heart mo, hindi ibibigay. Pero kung prideful ka, paghihirapan mo yan. Hindi mo kaya manipulate si Lord. So always remember, when you are in the light, God is helping you to be aligned with His purpose, with His principles, and with His promise. Are you excited for God's promise in your life? Woohoo! Excited ako dyan. No, kaya maraming hindi nakapasok na Israelita doon sa promised land kasi pangit ang ugali. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi title. Ang tinitingnan ng Diyos, character. Ano ang tinitingnan ng Diyos? Character, hindi title. Hindi porke Christian ka, tagalangit ka. Hello? Do not deceive yourself. Ang tinitingnan ni Lord, habang sumusunod ka sa Kanya, nagpapasalamat ka ba? Nagpupuri ka ba? Nagiging tapat ka ba? Sumusunod ka ba talaga sa Kanya? Habang sumusunod ka, kahit nahihirapan ka, ginagawa mo ang tama, mahal mo ba siya? Kasi maraming mga sumusunod na pipilitan. Akala nila ang church, pahirap sa kanilang buhay. Akala nila ang church, KJ. Ano ba naman church yan? Ang higpit-higpit, bawal ang boyfriend, bawal ang girlfriend. Ay di sige, sumigi ka. Tingnan natin ang married life mo. Nagigets mo ba mga kasama? Bakit ba ang church na yan? Ang higpit-higpit, ganito. Ay dito ka sa maluwag. Because alignment requires standard. Alignment requires measurement. And alignment requires grabe. May tension talaga dito. Pero hindi tayo magkaaway. Ang goal ko lang, maging fruitful ka, maging productive ka. Bakit? Para sa inyong mga generation. Tandaan mo, pag hindi ka totoong sumusunod kay Lord, religious ka lang, apektado mga anak mo. Apektado mga anak mo. Nasubukan na rin po namin maging reliyoso. Nag-aral po ako ng 4 na taon sa seminaryo. Sa Bible school. 4 na taon. Talaga inaral ko po lahat yun. 4 na taon ako nag-aral. Hindi pala porke may alam ka, kaya mo nang gawin lahat. So this is our experience. Nagpapastor na po ako dati, pero hindi ako totoo sa ginagawa ko. Ginagawa ko lang yung alam ko. Alam mo, number 1 na hindi niniwala sa akin, asawa ko. Ang hirap sumunod sa Lord pag hindi na naniniwala asawa mo. Bakit? Hindi kasi ako totoo. Ginagawa ko lang yung alam ko, hindi yung buhay ko. Are you getting it? Eh lalo na yung anak ko. Kung si asawa ko hindi naniniwala sa akin, yung anak ko rin dati hindi naniniwala sa akin. Pero para kaming Christian, nasa church kami lagi. Pero grabe, pag nag-away sa loob ng bahay, grabe. Yung kalokohan sa loob ng bahay, grabe. Pero Christian. Pinaglalaroan ng demonyo. What I'm trying to say is we need to be bold and radical in our obedience to God. Because this is not for our time. This is for the next generation. Because we are building a godly generation. So makakapag-raise up lang tayo ng godly generation kung ang both parents are godly. Hindi impluensya ng mundo. Si Lord ang source. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, this is my passion. My intention, why I'm doing these things for you. Because I love you so much. Huwag niyong kontrahin ang sinasabi ng Diyos. At kung kukontrahin nyo to, maniwala kayo, hanggat hindi ako kukunin ni Lord, hindi ako magbabago na sasabihin ko. Kaya hindi tayo ang nagbabago. No? Permanente ang standard, permanente ang measurement,
permanente ang tension kung gusto mong ma-align. Kasi meron tayong principle, meron tayong purpose, then meron tayong promise. So tandaan nyo, hindi lahat ng pinangakuan nakakuha ng pangako. Bakit? Mali ang kanilang kinukunan. Sabi ng Panginoon, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, pero lumiko ka sa kanan. Lumiko ka sa kaliwa. Diretso lang, sabi ni Lord. At ang sabi ni Lord, anak, namatay ako para sa'yo. Huwag ka na pumunta sa kadiliman. Anak, maging totoo ka lang. Huwag yung umattend ka lang pag Sunday. Kaya may purpose, kaya merong cell group para mabantayan ang ugali natin. Ma-align tayo according to God's principle, according to God's purpose, and according to God's promise. My dear brothers and sisters in Christ, God loves us so much. Ayaw ng Panginoon na may dadaanan ka na hindi ka niya kasama. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ka dadaanan ni Lord sa kadiliman. Hindi ka sasamahan ni Lord pag pinili mo ang kadiliman. Kasi another kingdom po yun, the kingdom of darkness. But Jesus, He built His kingdom, the kingdom of light. And you are the children of light. And there is an inheritance to each and every one of us. You will shine in His perfect time. You will receive your portion in His perfect time. Kasi heredero ka, heredera ka. Nakaabang na ang iyong mga pangalan sa titulo ng lupa. Nakaabang na ang iyong pangalan sa brand new na sasakyan. Promise yan. Kung nangyari sa akin yan, mangyayari din po sa inyo yan. Dadaloy yan. Ngayon, kung prideful ka, hindi mo talaga matatanggap to. Hindi kayang abutin ng utak mong parang matalino ang milagrong kayang gawin ng Panginoon. Huwag mong ipagmalaki yung kaya mo. Huwag mong ipagmalaki yung alam mo. Kailangan natin sumuko tayo sa sinasabi ng Lord. Job 22:28. Oh. Ano sabi ng Job 22:28? What you decide on will be done, and light will shine on your ways. Sabi sa King James Version, what you decide in the will, what you declare, it will happen to you. No, it will happen to you. No, you will also declare a thing, and it will be established to you. Today, I am declaring from the Word of God that you have an inheritance. You have an inheritance according to God's promise. Ang inheritance natin, mga kasama, hindi lang heaven. Pero in every journey ng buhay natin, see to it that you are in the light. So I just want to pray for you today. Kung bakit ka na andito ngayon, kasi alam mo may pinagagawa sa iyo ang Diyos. At kapag ginawa natin ang pinagagawa sa atin ng Diyos, yung promise ni Lord, madali mo makuha. No more toiling, no more hardship, no more trouble, no more labor, only favor that comes from the Lord. To those who are lovers of God, learn to love the Lord more than anything else. Lahat ng bagay sa mundong ito, it is not our possessions. But those things, it is just entrusted by God to us. Inintrust lang sa atin to. Yung buhay natin, pinagkatiwala lang to. We are not the owner. We are just a manager. Ang owner natin, walang iba kundi si Lord. Owner ng buhay ko, owner ng anak ko, ng asawa ko, owner ng reigning light, si Lord yun. Pero ang mga nagmamahal kay Lord, may ipine-prepare si Lord na inheritance para sa inyo. At pwede mo yung makuha sa mabilisan, mag-matured ka lang. Ang mga matured, mayroon po silang keys of the kingdom. Because we are the church. Sabi ni Lord kay Peter, and I will give you the keys of the kingdom. Those who are matured, holding the keys,
And if you open the keys, you will get what is inside of that room. So today, get aligned with God. Live according to the influence of life. For God's purpose. No, for God's purpose in your life. For God's promise in your life. At saka yung principle ng Panginoon sa buhay natin. Let us receive in our spirit today. If you are willing right now, just stand in your feet. Huwag mo hintayin yung katabi mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo. It is God and His Word. And receive in your spirit right now. Receive it. Just be honest. Be truthful before God right now. God loves us so much. And I want you to receive your portion right now. May mamanahin ka. Kasi tagapagmana ka. May mamanahin ka kasi hindi lang ang Diyos ay hari, Ama din natin siya. Get your portion today. Get your portion today. Get your portion today. Huwag lang ma-accomplish mo yung umattend. Ang ma-accomplish mo yung promise ni Lord. Tandaan mo po, sa buhay nating mga tao, madami po tayong mga sitwasyon sa buhay na dadaanan. Pero bago pa dumaan tayo doon, siguraduhin natin nandun ang presence ni Lord. Sa buhay natin, tsaka tayo magkakasakit. Pero bago ka pa magkasakit, na ipag-pray mo na yan. Huwag kang magpe-pray kasi may sakit ka na. Mag-pray ka bago ka magkasakit. Na Lord, kung ako magkakasakit, Lord, huwag maluba. Kung ako magkakasakit, mabilis akong gagaling. Kasi sabi tayo, masyado tayo nagdidepende sa alam natin, kaya natin gawin. Nagdidepende tayo sa mundo, nagdidepende tayo sa tao, hindi kay Lord. Do not be prideful in the presence of God. Be humble. Be humble. Sa isang iglap, kaya kang i-humble ni Lord. Kaya kang i-humble ni Lord. And I tell you, my dear brothers and sisters, I am not here to hurt you. My intention is not to hurt you, but to give you the truth. Because the truth always hurt. Kasi tension yan. Spiritual word yan. May measurement yan. At saka may standard. But my intention is for you to receive your inheritance. My intention is for you to live a godly life that acceptable to God. Hindi garantiya na Christian ka na sa church, okay ka na. Hindi. Ang goal natin, Lord, maipamuhay kita araw-araw ng buhay ko. Kasi namatay ka para sa akin. At Lord, alam ko na may magandang plano ka para sa akin. If you want to receive these things right now, just raise up your hands. It is you and God right now. He is holy. He is our loving Father. He is the Creator. He is the Owner. Ang dami nating nagawa sa buhay natin na impluensya ng kadiliman. Hindi ka humusgahan ng Diyos. Pinapaalalahanan ka lang niya. Ito yung pagkakataon na bumalik tayo sa Kanya. Make a decision right now. I'm helping you to make a decision right now, Lord. Starting today, the influence of my life is from your kingdom, the kingdom of light. Just pray right now na, Lord, forgive me for my pride. Forgive me of my negative thoughts. Forgive me of my doubt. Forgive me of my shortcomings. Forgive me of my mistakes. Hindi marka ng pagkatao mo ang kasalanan. You are not sinful anymore. You are loved by God. And He wants to forgive you. He wants to embrace you.
He wants to live you a life worthy of Him. Just raise up your hands and make a dedication right now na, Lord, starting today, my life is for you. And the life I live worthy for you. Make a decision right now. Father, look at your children. Inhabits the praises of your people, O Lord. Thank you for the light. Thank you for the word. And today, God, we come back to you. We come back to the light. And Lord, kung ano yung sinabi mo, yun ang gagawin namin. Hindi kung kailan komportable kami o konbinyente kami. Lord, kahit nahihirapan kami, basta gusto mo, yun ang gagawin namin. Kasi gusto namin, Panginoon, yung mga prinsipyo mo, maipamuhay namin. Gusto namin mabuhay ayon sa iyong purpose para ma-enjoy namin ang iyong mga promises. Lord, thank you for this wonderful time. Nakabalik kami sa iyo, Panginoon. At hindi na kami ikukundina ng aming mga sarili. Hindi kami ikukundina, Panginoon, ng iyong kaharian, kundi tatanggapin mo kami, Panginoon. And Lord, salamat po sa panibagong araw, sa panibagong relasyon, sa panibagong pagkakataon na ngayon po kami, anak mo at kami po ay nasa kaliwanagan ngayon. At Lord, tagapagmana po kami, Panginoon. We receive our portion today. Starting today, we will live in abundance. Lord, we will live in abundance because we are living in your kingdom, O God. Lord, I pray for wisdom. I pray for understanding. I pray for a godly lifestyle, Lord, be upon us. In Jesus' name, amen and amen.